latest ngayon. Shout out natin si Mr. Maximo Magdaleno. Oh, that's not the role of Vice President or the Secretary of Education to talk about China. Marcos said on Friday. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. So, ang dami si Pangulong Marcos itong nagsabi, Ang dami nagsabi, partner, na pinagtanggol daw. Oo nga. Pinagtanggol daw ni PBBM. Oo, malinaw, partner. So, basahin natin. Basahin natin kung ano, sa akin partner. Ang basa ko dito kay PBBM. Hindi lang niya gusto pang lumaki yung issue. Kasi lumalaki ng issue sa pagiging no comment ni VP Sara. Diba? So, ayaw niya na sigurong gatungan para sabihin na lang na hindi niya role. Okay. So, kung di mo man role, kasi VP ka, at the same time, DepEd-Sec ka, so wala kang, hindi mo role magsalita patungkol sa China. Hindi mo nga role kung yun ang naisabihin ni PBBM. Pero, bilang Pilipino na lang, diba? Dapat malaman namin. Bilang leader, kung ano yung bilang Pilipino, kung ano yung position niya. Ano yung position mo? Kasi iba yung no comment, partner eh. Kung sinasabi dito ni PBBM, sabi nga, partner. Sabi nga nila, pinagtatanggol, sabi niya, hindi naman siguro siya against sa akin kasi otherwise sasabihin naman niya sa akin kung against siya. Pero pag sinabi mong no comment, wala talaga siyang posisyon. Wala siyang posisyon. Diba? I neither confirm nor denied. Hindi natin alam kung nasaan siya. Sa China ba siya? Diba? Pero, well, tama ka nga, partner. Diba? Bilang Pilipino na lang, kasi dito sa usapin ng West Philippine Sea, na palala ng palala yung sitwasyon. Kahit nagtitinda ng kamatis, partner, sa palengke, pag ano mo, partner, pagtanungin mo. Pagtanungin mo, pag tinanong mo sila tungkol rito sa West Philippine Sea, may opinion sila. May posisyon. At sinasabi nila, atin yan. Sa Pilipinas yan. Dapat nating ipaglaban. Dahil nasa teritoryo natin yan. Kahit, partner, yung nangangalakal, pag tinanong mo, nangangalakal. Bakit ang iniisip natin, yung mga kaibigan natin, yung mga ganun yung estado ng buhay nila, wala silang pake, partner, dahil ang iniisip nila yung pagkain di ba? Pero may ano pa rin, partner, may pakialam pa rin sila. Partner, wag ka nang lumayo. Ito na lang mga kayubi natin. Hindi naman to vice presidente, partner. Pero meron silang sariling damdamin, meron silang sariling stand patungkol dito sa ginagawa ng China sa kapwa Pilipino natin, partner. Diba? So, ano ba namang sabihin mo? Hindi naman sasabi na para ba, wag niyong pilitin si VP Sara kung ayaw magsalita. Hindi kasi yun yung point, partner. Kaya lang sinabi ng PBBM, unang-una, tingin ko, partner, sige, wag ka na lang magsalita. Diba? Kung pwede, tandaan niyo, partner, sabi niya, hindi ito role ng VP at ng DepEd Secretary. So in other words, kung hindi ka magsasalita tungkol sa anumang issues, 'di ba? Dapat ang gawin mo na lang na opinion patungkol lang sa pagiging DepEd Secretary mo. Mayroong isang ambush interview kung saan tinanong siya kung kinakailangan ba na gawin yung mandatory ang vaccination para sa face-to-face classes. Issue to ng DepEd. Pero anong sagot niya? No comment. Hindi ba role niya ito bilang DepEd Secretary? Bakit no comment pa rin? Would you support po yung mga calls na gawin po mandatory na lang ang vaccination para din po makapag-prepare for in-person classes? I won't comment. I won't comment on that. Wag ka magsasita tungkol sa terrorism? We should show no mercy to criminals and terrorists. We reassured each other that the Office of the President, the Office of the Vice President, and the entire government is behind all of them sa kanilang trabaho against terrorism. Huwag kang magsasalita tungkol sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas.
Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso na igalang ang non-cooperation policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng paghahain ng ilang mambabatas ng isang resolusyong humihikayat kay PBBM na makiisa ang gobyerno sa gagawing investigasyon ng ICC. Binigyang diin ni VP Sara ang pagtanggi noong Hulyo ni PBBM sa panghihimasok ng International Court sa bansa at sinabi pa nitong tapos nang makipag-usap dito ang pamahalaan. Dagdag pa niya na hindi dapat insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng hukuman sa bansa kung saan ito lamang ang may karapatang mag-imbestiga sa dating Pangulo. Huwag kang magsusalita tungkol sa mga Afghanistan refugees issues. Inihayag ni dating Pangulong Duterte ang posibleng epekto sa tambalang PBBM at Sara Duterte sakaling magdesisyon ang presidente na papasukin ang mga Afghan nationals sa Pilipinas. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Posibleng magdulot ng hidwaan sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sakaling magdesisyon ng Pangulo na papasukin ang mga Afghan nationals sa bansa habang tutol naman dito ang Vice Presidente. Ito ang inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa nitong Lunes. I would make a bold prediction that would cause a kusot. A warp may be something there. And I do not know, mas kilala mo ang anak ko kaysa ako. You know the way Inday thinks and reacts. Una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice President Sara sa hiling ng Estados Unidos na tumanggap ang Pilipinas ng 50,000 Afghan refugees dahil ito anyay banta sa ating seguridad at soberanya. Partner? Bakit? Kasi lumalabas, hindi mo yan role. Kasi role yan lang ng Pangulo ayon sa'yo. Diba? So wala ka na dapat sasabihin. Tingin ko nga, mas okay na tumahimik na lang si VP Sara, partner. Kasi, syempre... Bakit, partner? Bakit kailangan niyang tumahimik rito sa issue ng West Philippine Sea? Tingin ko, partner, political strategy to. Sa akin, Oo. Kung tahimik ka, hindi ka nadidig ng tao, wala kang issue. Oo. Kasi baka makalimutan ka ng tao para sa susunod na election. Oo. Kasi kung mayroon pa siyang opinion rito, baka magbabackfire sa kanya. Pwede mag-backfire or pwede niya, kung magandang opinion niya, pwede i-boost. Oo. Yung pagiging VP niya, okay to maging presidente, magaling. Kung wala kang salita, tahimik ka, wala kang issue, baka makalimutan ka ng tao. Tama. Diba? Kasi ang malalaman lang sa'yo, puro ka no comment. So, hindi magandang ma-justify ito na ikaw ay hindi mo role ito kasi hindi ka nakikita ng tao kung ano yung nasa loob mo. Paano mo kaming ipagtatanggol sa mga susunod na panahon kung puro ka no comment? Kaya sabihin nila, Attorney Claire, wala kang alam dito, ba't pinipilit mo si VP Sara? Excuse me, hindi lang ako. Hindi lang ako ang nagsasalita dito. Hindi naman tayo kasi against VP Sara. Gusto nga natin siya magsalita para mag-shine siya, partner. Para kung totoong ikaw ang dapat namin maging leader, mag-shine ka. Pakita mo kung ano yung nasa utak mo, ano yung nasa puso mo. Hindi namin nakikita Sa no comment, hindi namin nakikita. Ang nakikita namin sa no comment, partner, yung pagiging negatibo. Bakit? Kasi lumalabas yung tatay mo. Pro-China. Diba? Huwag natin sabihin na lang, ito partner, peaceful rally. Diba? Peaceful rally, unang mga rally nito, partner, prayer rally. Pero yung prayer rally, puro mura. Diba? Yung peaceful rally, puro naman, paghihimagsik ang dating. Naku. Paano naging peaceful yun? Para naman kabaliktaran. May sigaw na kudita. May naghahamon partner na bumitaw na kayo, AFP, sa gobyerno. Peaceful ba yun? Diba? Parang laging kabaliktaran. Well, anyway, kahit diyan, nagsalita, pinangangalandakan pa rin na dapat hindi tayo kumalaban sa China kasi hindi natin kaya yung war. Tignan mo yan, sinabi niya, yung mga kasundaluhan, baka yung mga anak nyo mag-suffer. Hindi naman yun yung gusto natin, partner. Wala naman sasabing, kahit ilang beses tanongin si PBBM, patungkol sa gera, hindi yun yung punto natin. Saka wag mo maliitin masyado, dating Pangulong Duterte, yung kakayahan ng mga Filipino. Okay, sige, sabihin natin kulang tayo. Kulang tayo. Siguro isa kasi hindi naghanda. Kung dating hindi na tayo handa, mas lalo mong hindi pinaghanda. At minamaliit mo pa yung kakayanan natin. Diba? So,
dapat mayroon sana siyang solusyon. Even, mas lalo na yung kanyang anak kasi nasa pwesto. Oo. Diba? Kahit sabihin natin hindi role ng Vice President or the Secretary of Education, pero bilang parte ng administrasyon. Di ba, partner? At nung nangangampanya sila, isa din for sure, kasama dyan, partner, ang West Philippine Sea. Di ba, na kanilang sinabi sa taumbayan. Kaya nga, partner, bakit? Bakit si Bibi Sara namimili lang ng issue na gusto niya? Okay, terrorism. Diba? Oo. Teka lang. Parang wala ka rin namang role magsalita dyan. Kahit sabihin mong vice chair ka sa NTF-ELCAC. Hindi pa rin ikaw ang chairman. Ang chairman si PBBM. So dapat no role ka magsalita. Tapos yung peace talks na pinaplano ni PBBM. Diba? Nag-ano siya dito, partner? Nag-oppose siya dito. Dahil ang sabi niya, agreeing with the enemy. What's the word? An agreement with the devil. Diba? Sabi niya dito, Vice President Sara Duterte's criticism that reopening peace talks with communist rebels is like an agreement with the devil. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ba yung adlaw kaninyong tanan? Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat natin gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. O teka lang, wala ka ring role dito magsalita. NTF-ELCAC ka? Vice chair ka lang? Sino ang chair? Si PBBM? So dapat di mo role. Huwag ka magsalita dito. O ICC. Ano sabi niya? DOJ, huwag kayo makipag-cooperate sa ICC. Teka lang, di mo rin to role. Diba? Role ito ng presidente. Dahil ang DOJ ay under the kay President. So wag ka mag-uutos na DOJ, don't cooperate with ICC. Diba? Ang dami niyang sinabi na kung ano lang yung gusto niyang issue. Pag mainit na issue, wag siya say, no comment siya. So tama ba yan? So, the way I see it, si PBBM, ayaw niya na lang lumaki issue. Hindi nga niya tinuturing na political enemy or oppositor itong si si Pangulong Duterte. Oo. Do you agree with former President Duterte's comment that along the way you will be political enemies and you can remove that kind of situation? That's his view. I don't consider him a political enemy.
takes two to tango. I don't consider him a political enemy. Partner, ilan ba tinalagang OIC? Correct. Nung siya ay umalis. Exactly. Di ba sabi ko nga sa iyo, yan din ang napansin ko eh. Nung pumunta siya sa Estados Unidos para dun sa trilateral, na dati-rate, si Vice President lang ang kanya tinatalaga. Ngayon, tatlo. Tatlo. Diba? Bakit, partner? Magtitiwala ka pa ba 100% sa VP mo kung ang tatay niya tinutuligsa ka, sinisiraan ka, to put you down. Oo. Para mawala sa iyo yung pagiging presidente mo. Tapos, yung huling peaceful rally daw, ano sabi, partner? Kasi doon sa huli niyang yung huli niyang partner, yung huli niyang press con, natake na naman niya yung tungkol sa paggamit ng ng droga. Diba pabago-bagong isip ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ito ka binabasa ko ito, partner, translate na ito sa Tagalog kasi in Bisaya. Binanggit niya to sa peaceful rally. At ang sabi niya hindi daw kaaya-aya ng isang tao ang isang administrasyon gagawa ng paraan ulit para ulitin. Tanggalin ang 6 na taon at gustong dagdagan. Kasi dito, 1 term, 6 years only. Kaya gumawa sila ng bagong konstitusyon. Yun ang tinatawag na chacha, constitutional change. Sabi pa niya, later in the speech, he addressed President Ferdinand Marcos, repeating past remarks that his successor should remember what happened to his father. Mr. President, be happy and finish your 6th term. Your term for 6 years. Makontento ka na dyan. At bigyan ka ng panahon ng Panginoon Diyos na makapagsilbi sa ating bayan as President, despite or in spite of the fact that history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pag-intindi. Pinatawad kayo. Ayun na, partner. In the first place, diba? Kung naupo mo at naboto si Pangulong Bongbong Marcos, tingin ko, isa kayo sa may kasalanan dyan. Bakit? Siya naman yung nilift nyo eh. Pinili din naman siya ng VP Sara. So kasi, may paniwala kayo sa kanya. Kaya nyo pinili. Diba? Pero since hindi niyo na magusto yung gusto nyo ngayon, hindi nyo makuha kay PBBM yung gusto nyo, anong mga issue, partner? ICC. May issue ba? Hindi pa tayo sigurado sa ICC. Pastor Kibuloy. Itong charter change. Pero tingin ko, dinagamit na lang nilang issue to eh. Confidential funds ni VP Sara. Maraming issues na hindi pumapabor sa kanila. That's the correct word, partner. Hindi pumapabor. Kaya ngayon, minamadali nyo ang pag-alis ni PBBM sa pwesto. Ano sigaw, partner? Ni Congressman Pantalin Alvarez na laging wala sa Kongreso at laging absent? Ano sabi niya? Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi, the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin,
sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Gusto mo manaog si Bongbong Marcos? Oh. Okay. Ayon sa versikulo 3, Basa. Sinasabi pa niya rito, partner, he said, bakit tayo manghahamon ng gera sa China? Sa Bisaya yon, partner. Bisaya. Tinatagalog mo na ng partner. Tinatagalog ko na lang rito. Kaya medyo, binabasa ko muna. Yung Coast Guard natin, yung military natin, kaya ngayon, nananawagan ako. Hindi po ako ito, ha? Ito po yung sinabi. Panawagan yan. Oo. Ni Congressman Alvarez. Pantay dun sa sinasabi nilang prayer, pero peaceful rally. Peaceful rally, Nananawagan ako. Nakikiusap ako sa mga kapatid nating militar. Nasa mga pamamahay kayo ngayon. Nakikiusap ako kahit 5 minuto lang. Isipin ninyong inyong mga anak na naglalaro. Isipin ninyong inyong mga asawa kung magkakagera, magkakagulo, kayo ang nasa harap. Isipin ninyo kung mamamatay kayo. Aba? Sino nagsabi niya, partner? Si Pangulo? Hindi, si Congressman Pantaleon Alvarez. Oo, sinabi niya to dun sa rally. Kung mamamatay kayo, ano ang kinabukasan ng inyong mga anak? Ano ang kinabukasan ng inyong pamilya? Nakakaawa. Hindi kaya ng gobyerno na suportahan ang inyong mga anak. Hindi kaya ng gobyerno na suportahan ang inyong pamilya. Kaya, magsama-sama tayo. Basahin ninyo ang saligang batas. Magsama-sama saan, partner? Oo, wala naman siyang sinabi, magsama-sama tayo. Basta, anong ibig sabihin niya rito sa sinasabi niya magsama-sama tayo? Pagkatapos yung sinabi magsama-sama tayo, pinabasa niya yung saligang batas. Ano ba yung ibig sabihin? Ano bang nakalagay doon sa saligang batas? Parang ang kanyang pagkakaintindi rito, nananawagan nga. Para, ang nananawagan, si Kong Alvarez, na para kalabanin ng gobyerno. Ito, may video snippet daw siya from the same rally asking PNP and FP to withdraw. Okay, yan. Yung sinabi ni Roderick, hindi maliwanag. Pa Roderick Cruz. Okay. Mami ka na namang Roderick ka pa. Hindi, baka ni Roderick Cruz, na nadinig niya na pinawi-withdraw ni ni Pantaleon Alvarez. Yung PNP at saka AFP, yung support sa Yes. government. Pasok. Yan. Pag yan ay binanggit niya. So, maliwanag to kasi, kinukuha niya na, gusto niyang tanggalan yung government, the power. Di ba, syempre, pag kinuha mo na PNP, AFP, wala na magiging power. Anong dating yan? Kudita. Ito, mga kayubi, ito na dinig ko. May sumisigaw habang nagsasalita si Pangulong Duterte ng kudeta. Kudeta. Hindi, parang sa crowd daw ata yung sa crowd nga. Sa crowd. Hindi naman si Pangulong Duterte. Sa crowd. Baka mosunod kag sirte para sa imong amahan o imo ning pugson. Di ay nagtata, babata. Tay ba mo nagtiti? Okay. Sinaway ba niya? Sinaway ba ni Pangulo, ni dating Pangulong Duterte? Pasensya na mga kayubi, may
nag-comment sa akin, pwede ba wag ko na daw tawagin dating Pangulong Duterte kasi naiinis daw siya. Sabi ko, hindi ko kasi masabi na Duterte lang eh. Parang respect. Diba? Kaya lagi kong tatawag na Pangulong Duterte, dating Pangulo. Eh, nirespeto ko pa rin kahit medyo saliwa yung mga nangyayari at ginagawa niya. No? So, meron ba siyang pagsaway nung sinasabi na kudeta? Kasi hindi isang beses sinabi. Kung wala, di ko pwedeng sabihin sinusuportahan niya, pero hindi naman niya pinipigilan. The idea itself, hindi niya pinipigilan. So, ano yung which is wrong also. Bakit? Bakit wrong? Kasi yung pagtawag ng ganito, na mag-withdraw na yung AFP ng support sa kanang PNP sa pamunuan ngayon, ibig sabihin yan, matatanggal si PBBM as Pangulo. At sino ang magiging benepisyaryo? Eh, di yung anak niya. Si VP Sara. Nangyayari at ganito na yung panawagan nila. Diba? Bitaw, mag-resign. Partner, this is not the first time that they ask PBBM to resign. But do you think, ngayon, sa sitwasyon, partner, ngayon, kay PBBM, mangyayari ba yan? Sa ating militar at PNP? The way I see it, mga kayubi, matagal na sila nagpe-prayer rally, matagal na sila nagpe-presscon, matagal na lang pinupukol tong pagdodroga, ang dami na lang issue, hindi nag-snowball eh. Hindi lumalaki. Kung malaki man yung crowd dyan, I think miyembro yan ng KOJC. Okay. Hindi yung talagang gusto ng tao na pababain si PBBM. Kasi, partner, sa ibang mga nagko-comment dito mga kayubi, sabi nila yung iba na nagko-comment sa video natin. Hindi daw sila PBBM. Okay. Sabi nga nila, binoto pa nga daw nila si Lenny. Pero, mas nagugustuhan nila yung ginagawa ni PBBM as compared sa panahon ni Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, yung tao na ganito, na kahit hindi PBBM, pero ngayon ay nakukuha ni PBBM yung suporta. Ibang ano yun, pagkakataon yun, partner. Kasi yung dating ayaw na ayaw sa'yo, nakukuha mo yung puso because of what you're doing, so people can change. Yung support, di ba? Yung pagsuporta sa isang tao, pwedeng ma-change kapag nakikitang maganda yung ginagawa mo sa mata ng ng mga Pilipino, di ba? So, kung maganda ang ginagawa mo and it is really for the Filipino and for the country, partner, kahit yung hindi sumuporta sa'yo yan pupunta. Kesa dun sa isa na pakiramdam nila, binenta yung Pilipinas. Yun. So, hindi nag-snowball, partner. Kasi ang dami nilang beses, ilan yun? 1 week ba yung unang nilang prayer rally? Wala eh. Diba? Unlike nung panahon ni ano. Mukhang tahimik. Tahimik talaga. Partner, diba? ang AFP at saka yung PNP. Hindi sa kahit sinabi nila, hindi sila hindi sila tatalima sa panawag. Sus ko naman, Congressman Pantaleon Alvarez lang magtatawag sa'yo na mag-withdraw ng suporta. Sino? Who you? Parang ganun eh. Sino ka? Diba? Wala ka pa nga napatunayan. Sabi nga nila, may napatunayan ka na ba? Congressman Pantaleon Alvarez, ng pagmamahal mo sa bansa. Sabi ni... Ito lang parte, ito sa akin. Nakita mo na, VP Sara, pinagtatanggol ka ni Pangulong Marcos sa mga ganitong issue. Parang hindi na lumaki. Kasi ang dami nagsasabi, partner, hindi lang tayo Kaya doon sa mga nagko-komento na, ba't si Atty. Claire? Bakit ikaw? Bakit mo pinipilit magsalita si VP Sara? Hindi lang po ako. Kasi being the leader, she is a leader, second highest pa yung position, partner. She owes us an opinion about this certain issue. Diba? Di mo naman kailangang magbigay ng polisiya, partner, because you're not the president. Hindi polisiya ang ibibigay mo. Opinion lang. Kahit sabi mo, ay hindi ko role yan. O sige, as a Filipino na lang. Bilang Pilipino, partner, may nakita nga ako, partner. Ito sabi ko na-research ko, si VP Kamala Harris ba ng US, hindi ba siya nagsasalita tungkol sa mga gitong klase? Kasi may presidente siya eh. Partner, she speaks her mind. Kinokondemn niya yung mga ibang Chinese actions. Yun ba? Hindi niya role? Dapat hindi din siya nagsasalita ng ganito kasi hindi niya role.
Diba? Kaya yung sabihin na, ayan, kinampihan ni PBBM. Si VP Sara, hindi niya role. Wala kayo. Kung yan ang paningin nyo. So, dapat, kung ganun lang din ang paniniwala ni VP Sara na hindi niya role, wala na siyang babanggiting anuman, maliban sa DepEd. Kasi hindi mo rin naman... Kahit anong issue. Kahit anong issue, wag na. Siya makialam. Wag na. ICC, Afghanistan. And kay Pastor Kibuloy, mayroon pa rin sa statement part. Pero panawagan naman ng Vice Presidente, mabigyan sana ng hustisya ang pastor. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Wag ka rin magsalita about Kibuloy. Bakit? Pan-DOJ lang yun. Kahit sa nagulo, bakit may statement siya doon kay Kibuloy, kay samantala partner, nandun na yung kaso. Yes. No. Wag ka na rin mag-greet sa Chinese. Ano mang anniversary or events, partner. Wag na. Hayaan mo na yan kay ano. Ay, hindi. Hayaan mo na. Kay PBBM. Kasi may mga Chinese school naman rito. Hindi pa dala niya na sa Chinese school yun. Ito si VP Sara, pagdating sa Chinese, nagsasarili. Pang-greetings Pero pagdating tungkol sa opinion, wala na, no comment na. Kasi marami naman talagang mga partner, Chinese dito, na Pilipino na rin. Kaya siguro, ina-address niya yung kanyang pagbati doon sa mga Filipino-Chinese. Comment. Sabi niya Filipino-Chinese and Chinese. And Chinese. Pinadala niya sa Chinese embassy yun partner. Good day to everyone. I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! Xinyan Kuaila! Nongli Xinyan Kuaila! Fei Shang Gaoxing Qi Xixiang Zhonghu Guojia Juxi Xi Jinping Zhonghu Zhu Fei Lupin Tashir Huang Xilian Ho 20 Zhonghu Gongmin 国贼人民他之乐，中国人民共和国在我主74年间。 And Chinese. Pinadala niya sa Chinese embassy yun partner. Yung greetings niya. And Chinese. Di ba dapat dito na nasa West Philippine Sea. Kasi total, nandyan naman kayo sa teritoryo. Isama ko na kayo. Diba? Kaya yung sabihin na hindi mo role, pinagbigyan ka na lang tingin ko ni PBBM para wala ng issue kasi mapapahiya ka lang kasi dahil wala ka laging comment So yun. Yun lang yung sa akin partner. At ayaw na siguro ni Pangulo Marcos na lumaki. Maging, hindi partner, maging involved silang dalawa. Dito sa, magkakaroon partner ng hindi magandang partner, kalabasan. Kasi, diba, malamang in conflict sila. Sabay silang tumagbo. Ipinakita nila sa tao na partner, united sila. Diba? Okay? Magkasama sila. And until now, sinasabi nga ng Pangulo na kaalyado pa rin niya. Yung Vice President. Pagkatapos partner, dito sa napakasensitibo at mahalagang issue na meron ng ating bansa, watag-watag sila. Hindi maganda yun. Kaya siguro ang Pangulo nag-a-adjust. Siya na nag-a-adjust, di ba? Oo. Para ipakita pa rin sa tao. Hindi ko aawayan ng bibi ko. Oo. Magkaisa kami. Dito sa usapin ng West. Kaya sabi nga niya sa interview partner, any serious concern about the government approach to West Philippine Sea issues, especially in relation to China, she would have told him directly since he is part of his administration. I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgiving about what we are doing in terms of foreign policy, she would bring that to me. Nandun pa rin yung partner. Tiwala ng Pangulo. Yun yung gusto niya ipakita partner. Yes, yun ang gusto niya. Parang hindi na lumaki yung issue. Oo. Pero anong mga ka-UB, may nadinig ako ano na yung kanilang relationship? Oo. Complicated ba? May nadinig ako kanina Keep hydrated, tama. Oo nga, mainit. Sobra, partner.
May hindi na issue. Oo. Pero partner, since kinapos tayo ng oras, mga ka-UB, di natin kasalanan kasi may nag-overtime eh. Opo. Pag-uusapan pa natin ito, yung peaceful rally. Yes, bukas. Kasi medyo napahapyawan lang natin, partner. Pag-aaralan natin to at i-analyze natin. Okay. Bakit sila nagmamadali na para may naghahabol, na para may taxi na sa labas. Parang gusto nila, alis ka na dyan, PBBM. Madali sila. Kami naman. Taxi? So bukas, pag-uusapan natin yan. Taxi. So paano, partner? Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Hindi na po namin nabate, mga ka-UB, pasensya na po dahil may nag-OT nga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.